Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 12 to 18, 2024. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, so let's see what's up with you, Aquarius, this week. Your overall energy is the Two of Pentacles. Kind of busy. This week is going to be a busy week for you. Maraming kailangang pagsabay-sabayan. Pwede kasing meron kayong hindi ginawa nung nakaraang mga araw or linggo na sabi nyo next week ko na lang gagawin para isang sabay na lang. Isang bagsak na lang. Minsan ganun Lalo na kung nagtitipid ka sa oras, sa energy, sa resources mo. Halimbawa, meron kang kailangang asikasuhin sa lugar na yon o para isang biyahe lang. 'Di ba? Pagsasabayin mo na. Your challenge is the Page of Wands. This is adventure. So, maaring meron kang mga plans na medyo madidelay this week. Lalo na kung yung hindi mo talaga pinaghandaan. Yung plano na biglaan. Tapos, hindi mo pala magugustuhan yung pupuntahan mo. I don't know, maaaring gano'n, no? Yung tipong, yung parang meron kang expectation sa isang lugar na pupuntahan mo. Tapos, pagdating mo doon, oops, hindi pala yun yung ini-expect mo. Let's say, restaurant, na, uy, gusto mo pumunta sa lugar na yun. Kasi sabi, masarap daw yung pagkain, aesthetic daw. Pero pagdating mo, hindi pala pasado sa panlasa mo, sa taste mo. Mga ganun. Okay? Let's say your opportunity. You have the King of Cups. So as an opportunity, I think you will be more connected to your emotions, sa yung instincts, sa yung yung nararamdaman mo. Mas magiging expressive ka this week. I also see you pero ditong nami-miss niya. Meron siyang nami-miss na magkakaroon siya ng opportunity na makausap yung taong yun. Dahil nami-miss niya. Your blessing is the Tower. Uy, major change. Ano to? Ano tong major change na to? Uy, sa career. Wow. Ang nakikita ko rito, blessing in disguise, Aquarius. Pwedeng merong naging malaking pagbabago. Bigla ang pagbabago sa trabaho, sa career, sa business mo. Na sa una, isipin mo, oh my God, hindi ko to kaya, or oh my God, bakit ito nangyayari? Pero eventually pala, yun pala yung magiging daan para ma-lead ka sa mas magandang situation sa trabaho, sa career. For example, yung iba nawala ng work, nawala ng trabaho. Hindi nila akalain na yung pagkawala ng trabaho na yon, yun yung mag-o-open sa bagong opportunity na makapagsimula sila ng negosyo at yung negosyo pala na yun ay magiging very successful. Diba? So, let's see your money, career, finances. Money, career, 9 of Wands. Oo, yung iba kasi sa inyo nagtitiis sa isang career, business, or situation. So, ngayon, meron kayong lilipatan. Siguro na-realize nyo, tama na, sobra na. Palitan na. So, papalitan nyo na talaga. May paglipat dito no? Kasi andun yung growth. So, maaring may ipipresenta sa inyong opportunity sa trabaho nyo, sa career, sa business nyo, na kung saan mas nakikita nyo yung sarili nyo na mas umuunlad dahil mas maganda yung potential nun for you. Mas in alignment siya sa inyong skills, sa knowledge ninyo, na sa tingin nyo mas magagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo, or mas makakapag-perform kayo ng maayos sa negosyong yan.
you are also healing. Ayan. So, kung nagkaroon kayo ng challenges sa finances ninyo, unti-unti, nakaka-recover na kayo. Mm. At saka yung iba, pwedeng nagkasakit na ospital, gumastos, ganun di ba? So, magastos ngayon magkasakit. Kaya, maganda na you also invest in your health. Technician. Don't fix what isn't broken. Oo, kung ano naman daw yung okay pa, pwede pa, hayaan mo na lang. Kasi yung iba, nag-overthink na, ay baka hindi na to okay. So, syempre makaka-apekto yan sa gastos mo. Kasi okay pa naman, papalitan mo na agad, 'di ba? Halimbawa, gulong ng sasakyan mo, nakita mo okay pa naman. Tapos medyo kinakapos ka rin sa budget. So, pwedeng sa susunod na linggo or sa susunod na buwan na lang, 'di ba? Pero syempre, kung sa tingin mo kailangan mo na magpalit ng gulong, magpalit ka ng gulong. Alam mo yun, depende yan sa ano talaga yung urgent. Okay? Na kailangan mong pagtuunan ng pansin. So, for your love life, the love life, uy, may bago. Yung iba sa inyo, may bagong relationship na talagang, puro naman cups talaga. Ace of cups, queen of cups, knight of cups. Yung iba, pwedeng merong mabubuntis, makakabuntis. May bagong bundle of joy. Ayan. Yung iba, manganganak. May bagong member ng family na magbibigay ng happiness. Oo, ang baby talaga as in nakakatuwa sila. They are really bundle of joy. For some of you naman, this is a new inspiration. So, if you are single, pwedeng merong person na magkakaroon ng interest sa'yo, na kung saan magiging inspiration mo tong taong to, kikiligin ka, mag-offer ng love, ng commitment. And I feel like totoo naman yung kanyang intentions towards you. Ito yung person naman na manifest mo siguro na mapunta sa'yo. Mag-open up itong person na to. Mag-share siya ng feelings niya towards you. Pwedeng ikaw ay somehow mabibigla. Pero eventually, you will realize na, oh my God, the feeling is mutual. It's a tie. Pareho niyo pala talaga gusto yung isa't isa. 'Di ba? Meditation. So, some of you, maaring mas magiging very deep yung inyong connection to your higher self. So, you do meditation, you do yoga, or any spiritual practice or activities na nagbibigay sa inyo ng peace of mind. Some of you are teachers or merong opportunity to become a teacher, a mentor, someone who shares yung knowledge niya sa iba. May forgiveness. Meron kang patatawarin. So, pwedeng meron dito na hihingi ng tawad sa'yo or ikaw yung hihingi ng tawad. And eventually, maayos nyo yung inyong relationship. At sabi nga, ang pagpapatawad daw, hindi naman kailangan na gagawin mo lang yun pag may humihingi ng tawad sa'yo. Kung sino man tong nakagawa ng mali sa'yo, ikaw mismo yung magpatawad dahil para sa sarili mo yun. I-let go mo yung galit, sama ng loob, puot, na yan yung nagpapabigat ng iyong nararamdaman. To free yourself. Forgiveness will free yourself. Discord among friends. Maaring ito yung isa sa dahilan. Merong hindi pagkakaunawaan sa friends or sa family. So, patatawarin nyo yan. Time to go out and have fun, grapes. Ikaw ay mag-i-enjoy rin naman. Hindi naman puro laging trabaho-trabaho. I-enjoy mo rin yung fruits ng labor mo, yung pinaghirapan. Deserve mo yan. Slowly but surely getting ahead. Ayan. So, maganda rin to kasi hindi mo minamadali, no, yung pag-achieve ng goals mo. Pero nakikita mo na may pagbabago, may improvement, 'di ba?
Yun naman yung importante. Na may progress, may pag-unlad. One step at a time, you are getting ahead. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.